Hindi niyo makukuha sa akin ang anak ko. Kahit magkamatayan pa tayo. Wala ka nang magagawa dahil ang nakatadhana sa anak mo ay maging supremo ng mga asbo. Sa angkan ng mga aswang na lahing asbo ay naisilang ang nakatatdang magiging susunod na supremo. Subalit ayaw ng kanyang ama na si Lexter. Ayaw nito na magpatuloy pa ang lahi ng mga aswang dahil para sa kanya, walang magandang maidudulot ito sa mundo ng mga tao. Sa taong 1975, nilabanan ng isang sundalo ang kanyang lahi upang maputol na ang mga lahing pilit pumaiibabaw sa mga tao. Ito ang lahi ng mga asbo. Sa isla ng Masbate, sa kabila ng masamang panahon, umuulan man ay naisilang ang panganay na anak nina Lexter at Lena na itago natin sa pangalang Leonardo. Habang abala sa paglilinis ng mga gamit ang komadrona, ay napatingin ito sa bintana dahil biglang tumigil ang napakalakas na ulan. Diyos ko, dugong buwan, papaano to nangyari? Ang lakas-lakas ng ulan kanina. Tanging wika ng komadrona. Habang karga ni Lexter ang sanggol, ay napatingin din ito sa bintana dahil sa sinabi ng komadrona. Ang tuwa at ngiti ay napalitan ng takot at labis na pangangamba. Nang masilayan ni Lexter ang kulay ng buwan sa gabing iyon, ay nagdesisyon itong umalis sa kanilang lugar. Subalit, pinigil ito ng komadrona dahil kapapanganak lang ni Lena. Nang mapansin ni Lena ang itsura ng asawa, ay tumingin na rin ito sa bintana at biglang napahagulhol na lamang ang babae. "Oh Lena, bakit ka naman umiiyak? Hindi kayo aalis. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag sa nais ni Lexter." Sambit dito ng komadrona. "Lexter, papaano na to? Nangyari na ang itinakda." Takot at umiiyak pa ng sobra itong si Lena. Kumunot naman ang noo ng komadrona sa pinagsasabi ng mag-asawa. Inilapag sa tabi ni Lena ang sanggol at tumayo itong si Lexter. Sumilip sa bintana at napamura na lamang siya sa kanyang nakita. "Anak ng mga asbo, nasa paligid," sambulat dito ni Lexter. Agad niyakap ni Lena ang anak at pilit itong bumangon. Inalalayan naman ito ng komadrona. "Aling Sima, kahit anong mangyari, itakas mo si Leon. Pakiusap." Habilin dito ni Lena. Laking pagtataka naman ni Aling Sima sa nangyayari at napagtanto niya na may mga aswang sa paligid dahil sa salitang asbo na binanggit ni Lexter. Hindi man ganoong naiintindihan ng komadrona, ay napatango na lamang ito sa pakiusap ng babae. Habang si Lexter ay kinuha na ang kanyang baril, ipagtatanggol niya ang anak kahit sa anumang paraan. Makalipas ang ilang minuto, nag-umpisa ng umangil ang mga aswang
Nasa 20 aswang ang nakapalibot sa kanilang bahay. Nasa anyong malalaking aso, maliban sa 3, ang Supremo, ang asawa, at ang anak na nakadistansya pa. Nakatutok na ang baril ni Lexter sa isang asbo. Sisiguraduhin niya talaga na seryoso ito na pumatay ng aswang. Nakakubli lamang sa pinto ang sundalo habang kalong-kalong ni Aling Sima. Ang sanggol ay pinili ni Lena na tumayo at kinuha ang itak na nakasukbit sa dingding. Napadasal na lamang ang kumadrona sa mga eksenang natutunghayan hanggang sa may dumikit na sa dingding mula sa labas na umaangil ng mahina. Sumenya si Lena na pumagit na si Aling Sima at huwag nang didikit sa dingding. Nang nabatid na ni Lena ang paglapat ng aswang sa dingding, ay agad niya itong sinaksak. Tumagos ang itak mula sa dingding hanggang sa tagiliran ng isang aswang. Umangil ito ng napakalakas. Hudyat ito ng isang digmaan. Agad nangisay at umusok ang asbo na nasaksak ni Lena. Isang itak na yari sa pilak ang gamit ng babae. Samantala, sumugod naman ang mga aswang mula sa harapan ng bahay. Sa pagkalabit ni Lexter ng gatilyo, isang asbo ang napaatras. Nang matamaan agad ito ay labis nitong ininda at dito na rin ito namatay. Hindi ordinaryong bala ang gamit ni Lexter. Gawa rin ito sa pilak na napakamabisa na panlaban sa mga asbo. May dasal man o wala, literal na masusunog ang balat. At kapag hindi agad na agapan, ay hindi na gagaling at dahilan ng kamatayan nito. Sa nasipat ng Supremo sa nangyari sa nabaril na asbo, ay tumindi ang galit nito. Dahil seryoso pala talaga si Lexter sa kanyang ginagawa. Sa bahagi ni Lena, may isang asbo na pilit binabangga ang dingding upang pasukin ang babae. Sa pagpasok ng ulo nito, ay agad tinaga ni Lena. Hindi man tuluyang naputol ang ulo, pero nakalaylay na ito at hindi na makagalaw ng maayos ang aswang. Kaya naging dahilan sa pagdadalawang isip ng iba kung susugod pa ba. Habang isa-isa naman na pinabagsak ni Lexter ang mga aswang na sumusugod. Hindi inaasahan ng Supremo na may matibay na panlaban si Lexter sa kanila. Kaya nagdesisyon ang Supremo na umatras muna sa laban. At sa gabing iyon ay nakaligtas ang sanggol mula sa mga kalahing asbo. Sa maniwala man kayo o hindi, kabaryo, si Lexter ay isang aswang. Ngunit nagawa niyang magpakasal sa babaeng pinakamamahal. Nakiusap siya sa pari na huwag siyang bendisyonan sa pagsapit ng seremonya. Kahit kampon siya ng kadiliman, kaliwanagan naman ang nais niya sa buhay. Isang pambihirang pangyayari ito sa pari na magkasal ng tao at aswang. Sa katunayan, ang unang pagkikita ni Lena at Lexter ay sa kagubatan. Muntik nang mapaslang si Lena ng isang abwak. Nagkatawan itong malaking bayawak. Subalit bigla itong sinugod ng isang malaking aso.
at nakipagbunurin sa malaking nilalang hanggang sa magapi niya ito. Aalis na sana ang aso ngunit tinawag ito ni Lena at kinausap at nagpasalamat. Napakalaking aso mo naman. Sino bang nagmamay-ari sa'yo? At bakit nandito ka sa gubat? Mga tanong ng babae sa aso. Natawa na lamang ang dalaga sa mga pinagsasabi nito hanggang sa nakapagbitiw ito ng isang salita. Sana may tao na kaya kong ipagtanggol sa kapahamakan. At sana maging tao ka rin lang. Ani ni Lena. Sa hindi inaasahan ni Lena, ang aso ay naging tao. Napasigaw si Lena sa gulat at nang masilayan niya ang kabuuan ng lalaki ay mas napasigaw siya nang humagod ang paningin niya sa gitnang parte ng lalaki. Si Lexter ay nagmula sa angkan ng mga aswang na tinatawag na asbo. Ang mga asbo ay may kakayahang magpalit bilang isang aso. Bilis at lakas ang pangunahing taglay ng mga ito. Nang lalapas sila ng biktima upang kainin ang puso at atay. Mahahalin tulad ang asbo sa mga taong lobo. Mas kontrolado ng mga taong lobo ang sarili kaysa sa mga asbo. Kapag natamaan ng liwanag ng buwan, ay hindi napipigilan ang pagpapalit ng anyo. Sa taong ito, ay nakatakda na ang bagong supremo ng kanilang lahi. Ito ay ang pinakaunang apo ng kasalukuyang supremo. At ito ay ang anak ni Lexter. Itinuring na traidor sa kanilang lahi si Lexter dahil sa pagtiwalag nito sa kanyang pinagmulan. Iba rin ang tingin ng mga kaedad sa kanya dahil hindi nagiging asbo si Lexter kapag natatamaan ng liwanag ng buwan. Hirap nga itong magpalit bilang aso. Kaya naman mababa ang tingin nito sa kanya. Nang nagbinatilyo ito, ay tumakas sa kanilang baryo at nagbolontaryo na sumapi sa sandatahang hukbo ng bansa. Hindi niya kasi maatim ang katotohanan sa kanyang lahi na kumakain ng laman loob ng tao. Mas lalo pang lumayo ang kanyang loob sa mga kalahi ng makilala at napangasawa niya, si Lena. Nang minsang nagtagpo sila ng kanyang ama, ay binalaan si Lexter na magiging supremo ang kanyang magiging anak. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Lexter dahil hindi magiging asbo ang kanyang anak. Sa pagsapit nito sa itinakdang edad ay magiging ganap na asbo. Kaya naman kailangan na makuha nila ang bata upang sanayin sa pagiging supremo habang bata pa lamang. Dumating na nga ang kinatatakutan na araw ni Lexter, ang itinakdang anak na magiging supremo. Hindi naman 100% ang paniniwala niya rito roon, subalit sa gabing ipinanganak si Leonardo ay gabi ng pagdugo ng buwan. Kung nakaligtas sila sa unang gabi, tiyak na makakahanap ng paraan ang kanyang pamilya na mapangibabawan ito. Kaya pagsikat ng araw ay agad silang umalis ng lugar. Subalit labis ang panghihina ni Lena, kaya nagpunta na lamang sila sa mga magulang nito upang magpalipas ng ilang araw. Wala ring kaalam-alam ang mga magulang ni Lena tungkol sa tunay na pagkatao ni Lexter. Pero lubos ang paniniwala ng mga ito sa mga aswang.
Kaya nagdahilan na lamang sila na inaaswang ang apo nila. Agad naman ikinasa ng ama ni Lena ang mahabang baril at nagwika ito ng, "Subukan lang nila na kantiin ang apo ko. Magkakamatayan kami." Nagtinginan na lamang ang mag-asawang Lexter at Lena. Agad naman iniba ni Lena ang sitwasyon at naglambing ito sa ama na nais niyang kumain ng tinolang isda. Nang matapos na ang hapunan, ay kinausap ni Lexter si Lena na kailangan na niyang magpunta sa kampo dahil may trabaho din naman siya. Naintindihan naman iyon ng asawa. Nag-abiso ito sa asawa na pupunta bukas si Mang Berting, isang albularyo, upang magbigay ng langis kay Lena. Ang langis na iyon ay nagpapahiwatig kung may aswang sa malapit, bilang proteksyon na din at upang makapaghanda sila kung sakali. Nag-iwan rin si Lexter ng bala na gawa sa pilak. Sa tuwing hahawak ng ganoong bala si Lexter, ay binabalot niya muna ng goma ang kanyang kamay dahil labis din itong nakakaapekto sa kanya. May sukbit din na punyal na gawa rin sa pilak kapag lumalabas ng bahay ang sundalo. Habang nasa kampo na si Lexter, ay mga rebelde naman ang kanyang pinoproblema. Talamak kasi sa mga panahong iyon ang mga rebelde at nasa ilalim ng batas militar ang buong bansa. Matapos ang 2 araw, sumabak na sila sa misyon. May natiktikang grupo ng mga rebelde na namumugaran sa isang baryo. 9:00 ng gabi nang sila'y makarating sa baryo. Tahimik at may mga gaserang nakasindi sa loob ng iilang kabahayan. Subalit iba ang naramdaman ni Lexter. Maalinsangan at naamoy niya ang mga aswang sa baryo. Sinabihan niya ang 2 kasama sa pagkukubli. Subalit natawa lang ang mga iyon at nagbiro pa ang isa na nasa kapis lang daw ang mga aswang. Gayunpaman, nagpatuloy ang kanilang grupo sa misyon, ang sugurin at lipulin ang mga rebelde. Subalit nagtaka si Lexter dahil nakaposisyon na sa pagbaril ang mga kasama. Ayon sa kanilang leader, lahat ng nakikianib at tumutulong sa mga rebelde ay itinuturing na kalaban ng pamahalaan. Kaya naman, dapat rin silang mabura sa mundo. Maiging pumalag si Lexter at batid niya na iilan din na hindi alam ang ganoong plano pero hindi na lang umimik dahil sa inasta ng sundalong aswang ay napagalitan lamang siya ng leader. Ilang minuto pa ay naghudyat ang leader na paulanan ng mga bala ang lahat ng kabahayan. Nanlumo na lamang si Lexter sa kanyang nakita. Walang pinalagpas kahit mga bata ay tinadtad ng mga bala. Nagsisitakbuhan ang mga inosenteng taga-baryo. Ni hindi nakapaputok si Lexter dahil sa awa, hanggang sa may nasipat siyang mga tao na ang bibilis ng kilos. Alam ni Lexter na mga aswang ang mga iyon. Lumabas na din ang mga rebelde at nakipagpalitan ng putok. Habang si Lexter ay maiging sinundan ang mga aswang na tumatakas. At nang maabutan niya ang ilan sa mga ito, at imbis barilin, ay punyal ang ginamit niya rito. Kitang-kita ng kanilang leader ang ginawa ni Lexter.
Bumilid man ito dahil sa galing sa labanan. Ngunit nagtaka dahil pwede naman niya itong pagbabarilin. Iniisip tuloy ng leader na nagpapakitang gilas lamang itong si Lexter. Nagapi man niya ang mga aswang, ngunit mas marami pa rin ang nakatakas. Natapos ang paglusob na karamihan sa namatay ay ang mga inosente. Napatingin si Lexter sa mga kasamahan. Para sa kanya, mas masahol pa ang mga sundalong ito sa mga aswang. Walang awang pinagsasaksak pa ang mga nakabulagta at iniwan na lang na parang mga hayop. Pagdating sa kampo, ay napagalitan si Lexter dahil kung ginamit lang sana nito ang baril, ay tiyak, ubos ang mga tumakas. Tumahimik na lamang si Lexter dahil hindi rin naman naniniwala ang leader sa tunay na rason kung bakit punyal ang ginamit nito. Nang matapos ang pulong, ay tinanong si Lexter ng isang kasama tungkol sa ginawa niya. Sumagot sa tunay na dahilan itong si Lexter. Subalit sa reaksyon ng kasama, ay alam niya na hindi iyon naniniwala. Bagkus, natawa lamang ito sa kanya. Isang gabi, habang nagkakasiyahan ang mga opisyal ng kampo, ay natalaga naman si Lexter na magbantay sa palibot ng kampo. Nasa 4 silang sundalo ang paikot-ikot sa loob ng kampo. Habang may 2 sundalo naman ang nakaposte sa paglibot ng ilaw sa paligid na pinapaandar ng gasolina. Pagsapit ng pasado 12:00, ay nakaamoy si Lexter ng baho ng mga aswang. Alam niyang nasa labas lang ng bakod ang mga ito at nagkukubli sa dilim. Agad isinangguni ni Lexter sa kanilang kapitan ang kanyang napansin. Sa seryoso nitong muka ay pinagtawanan lamang si Lexter ng mga opisyal dahil sa pag-ulat nito na may mga aswang sa paligid. Lumabas na lamang ito ng silid at inabisuhan ang mga kasamahan sa loob na magdala ng asin. Ngunit hindi nakinig ang mga kasamahan nito, maliban sa isa na si Romeo. Ipinahiram din ni Lexter ang kanyang baril na may 6 na balang pilak kay Romeo. Sa ginawa ni Lexter, talagang seryoso ito sa kanyang sinasabi. Hanggang sa narinig na lang nila ang 2 nakaposte ng ilaw na sumisigaw at nahulog. Tumalon ang aswang at ang iba pa. Mabalahibo ang muka, may mga pangil at mahaba ang maiitim na kuko. Pinagbabaril ito ng mga sundalo ngunit hindi nito ininda ang mga tama. Naalarma ang buong kampo dahil sa mga putukan. Sa hinuwa ni Lexter ay ito ang mga aswang na nakatakas noong nakaraang gabi. Naghakot ng mga kasama at sumugod sa kampo. Lumabas ang mga opisyal, bitbit ang kanilang mga baril. Nang pinagbabaril nila ang mga sumugod na 5 kalalakihan, ay hindi man lang ito natinag sa mga bala. Hanggang sa makalmot at nakagat na ang 2 opisyal. Bigla namang dumating si Lexter at pinagsasaksak niya ng punyal ang mga kalaban at tuluyang nanghina at bumagsak. Nanlaki na lamang ang mga mata ng kapitan dahil sa nakita. Mabilis naman na sinabihan ni Lexter na kumuha ng asin at isaboy ito sa mga aswang. Agad naman tumakbo patungo sa kusina ang kapitan at kinuha ang lahat ng asin.
Bitbit ang lagayan nito ay pinagbabato ng kapitan ng asin ang mga umaatake. Nakakalaban ng pantay sina Romeo at ang kapitan, habang gulat naman ang iba sa bilis at likse ni Lexter. Kasing bilis lamang ito ng mga aswang. Hanggang sa napaatras nila ang mga ito, subalit nag-iwan ang mga ito ng 11 patay na mga sundalo. Malaki ang pasasalamat ng kapitan kay Lexter. Ngayon ay labis-labis na ang kanyang paniniwala sa mga nilalang ng dilim. Inalam din niya ang iba pang pangontra sa mga aswang upang ihanda ito kinabukasan. Hindi naman ito naging madali para kay Lexter dahil isa rin siyang aswang. Pero para sa kaligtasan ng nakararami ay ginawa pa rin niya ito. Iba yung pag-iingat na lamang ang kanyang gagawin. Napahawak na lang sa ulo ang kapitan dahil mas nadagdagan pa ang kanilang suliranin. Samantala, humiling naman si Lexter sa kapitan na dadalawin muna ang asawa't anak kahit isang gabi lang. Dahil sa nagawa ni Lexter at naihanda na rin ang pangontra ay pumayag na ang kapitan. Bandang 7:00 na ng gabi nang nakarating si Lexter sa bahay ng biyanan. Eksaktong kumakain ang mag-anak. Natuwa naman ang mga ito sa pagdating ni Lexter. Ayon sa asawa nito, naging maayos naman ang bawat gabi. Walang paramdam ng mga asbo. Sa kanilang paghiga ay inilahad din ni Lexter ang mga naging karanasan nito. Nangako kasi ang mag-asawa na maging tapat sa lahat. Simula noong natanggap ni Lena ang pagiging aswang ni Lexter. Nang makatulog na si Lena ay lumabas ng silid si Lexter upang suriin ang mga pangontra sa bahay. Sa katunayan, inalis ni Lena ang mga walis tingting na nakabaliktad dahil lubhang nahihirapan si Lexter. Mabigat man sa pakiramdam, ay tiniis na lang ito ng sundalo. Ang mga tinik ng suha sa bubong, mga asin sa bintana at ang pausok ng mga balat ng nyog. Gayunpaman, nakaraos naman si Lexter hanggang umaga. Isa rin sa pinagtatakahan ni Lexter kahit noon pa dahil natitiis niya ang mga pangontra ng aswang. Bago bumaba ng bahay ay nasipat ni Lexter ang kanyang ina na nakakubli sa mga puno. Sa itsura nito ay nais nitong makipag-usap sa anak. Sumenyas naman si Lexter sa kanyang asawa. Kaya nagmadali itong pumasok ng kwarto at kinarga ang anak. Nagdadasal na rin ito. Nagpaalam na rin siya sa mga biyenan at nang makalayo ay lumihis ng daan ang sundalo at tuluyang kinatagpo ang kanyang ina. "Bakit po, inay? Anong kailangan nyo?" Tanong dito ni Lexter. "Huwag ka nang magpatigas pa, Lexter. Ibigay mo na sa amin ang aming apo. Kung ayaw mong madamay pa sina Lena at ang mga magulang niya." Banta ng kanyang ina. Hindi naman nagpatinag sa banta itong si Lexter. Bagkus, sinabi pa nito na handa siyang makipaglaban sa kanilang lahat. "Magsisisi ka, Lexter. Magsisisi ka." Sambit ng ina niya bago ito umalis. Nagpatuloy si Lexter sa paglalakad patungo sa sakayan para bumalik na sa kanilang kampo. Iniisip niya kung anong paraan ang gagamitin niya.
Magiging alerto na sila dahil alam ng mga aswang na meron siyang pilak na bala. Marami naman siyang alam na pangontra gaya ng buntot ng pagi, pero siya mismo ay nasasaktan sa bagay na iyan. Hanggang sa pagdating sa kampo ay hindi maayos itong si Lexter. Tulala at malalim ang iniisip. Pagsapit ng gabi ay kinausap siya ng kanilang kapitan. Batid pala nito ang buong araw na pagmumukmok ng sundalo. Dito na inilahad ng sundalo ang bumabagabag sa kanyang isip. Naintindihan naman iyon ng kapitan. Sa katunayan ay nag-alok pa ito ng tulong. Pero tumanggi na itong si Lexter dahil ayaw niyang madamay pa ang iba. Nakiusap na lang si Lexter kung pwede ba siyang lumiban sa trabaho hanggang matapos ang kanyang problema. Inakbayan siya ng kapitan at pinaalam na utang sa kanya ang buhay nito at siya na ang bahala kay Lexter. Pinayagan niya ang sundalo na kaharapin muna ang personal na problema. Bago umuwi sa bahay ng biyenan, ay nagtungo muna si Lexter kay Mang Berting upang humingi ng payo kung papaano haharapin ang isang buong angkan ng mga aswang ng mag-isa lamang. Nang sila'y nagkausap, nagmungkahi ang albularyo na tutulungan niya sa labanan itong si Lexter. Kaso lang, madadamay naman ang sundalo sa mga buhay na salita na bibitawan ng albularyo. At ayon pa sa albularyo, isa lang ang alam niya sa nangyayari. Tulad kay Lexter, ang hindi purong aswang ay mas nakakahigit kesa puro. Kung sa larangan ng pangontra ng mga aswang, dahil sa taglay nitong kalahating tao ay natitiis nito o hindi man lang halos maapektuhan sa pangontra. Taglay din ito ang mas malinaw na pag-iisip. At nang makauwi ay inilahad ni Lexter sa mga biyenan ang plano nilang bumukod at bumalik na sa kanilang baryo. Kahit ayaw ng mga magulang ay wala silang magagawa sa desisyon ni Lexter. Sa pagbabalik ng mag-asawa sa kanilang dating tirahan, ay nagtulong sila sa pag-aayos at paglilinis. Naghanda rin ng mga sibat na gawa sa bagakay itong si Lexter. Si Lena noong dalaga pa ay laging sumasama sa ama habang nangangaso kaya alam nitong gumamit ng pana at baril. Ngayon naman ay aswang na ang pupunteryahin nito. Gumawa na rin siya ng mga palaso na gawa sa bagakay. Nagkatinginan ang mag-asawa. Gagawin nila ito upang iligtas ang anak sa kasamaan. Hanggang sa natapos na nila ang paghahanda para sa digmaang paparating. 2 araw din nila itong ginawa. Sa ikatlong araw, bandang 11:00 na ng gabi, habang nakaluhod at nagro-rosaryo si Lena, ay nasa balkonahe naman itong si Lexter na nagkakape. Tanging nag-iisang gasera ang ilaw na nasa lamesa sa kusina. Umaalingaw-ngaw ang pagsabog ng granada. Hudyat ito na may nadaling aswang sa patibong nila. Agad na patayo si Lena at kinuha ang mahabang baril. Napakaliwanag din ng gabing iyon dahil sa isang bilog na buwan. Hindi man ito mapapatay ang aswang, pero tiyak magdudulot ito ng pinsala sa matatamaan. Matapos ang pagsabog
ay may iilan pang aswang ang nahulog sa patibong at tumarak ang katawan sa matatalim na bagakay. Mga nasipitan ng panghuli ng hayop, natamaan sa nagliliparang matatalim na bagakay at nakaapak sa mga bomba na itinanim ni Lexter. Ginamit nito ang karanasan sa pagiging sundalo hanggang sa naglilitawan na ang mga asbo sa paligid ng kanilang bahay upang kunin ang nakatakdang supremo. Mula sa ginawang maliit na siwang, pinunteriya ni Lena ang isa sa mga nakahilerang asbo sa paligid. Sapul ang isa at umungol ng gusto. Labis itong nasaktan sa halos 1 pulgadang bala ng arisaka. Dahil sa nangyari, ay sunod-sunod na umatake ang mga asbo. Sunod-sunod din ang pagbaril ni Lena at nang makalapit na ito sa kanilang dingding, ay hinila ni Lena ang lubid at tumagas ang mga asin na nakapaloob sa hinilang katawan ng kawayan. Nagsipulasan ang mga napasong aswang at muling pinagbabaril ni Lena ang mga ito. Samantala, sa bahagi naman ni Lexter ay pinaulanan niya ng bala ang mga sumugod na asbo. Nais ng mag-asawa na pahinain ang katawan ng mga asbo sa pamamagitan ng mga ordinaryong bala. Kahit papaano ay nagbigay sindak pa rin ng mag-asawa sa mga umaataking aswang hanggang sa binunot na ni Lexter ang maiksing baril na may pilak na bala at si Lena naman ay ang pana na may palasong bagakay. Nang maramdaman ng babae na may dumapo sa kanilang bubong, ay agad nitong pinana ang bubong na gawa lang sa nipa at tumagos sa katawan ng isang asbo. Nahulog ito at tuluyang nangisay. Nang makita ng iba pang asbo ay bahagyang napatras ang mga ito. Sa sandaling iyon ay nakamamatay na ang ginamit ng babae na panlaban. At iilang asbo na rin ang namatay sa bala ni Lexter at ang ibang aswang ay malubhang nasugatan. Nakatanaw lang sa malayo ang Supremo, ina at kapatid ni Lexter. Nagalit naman ang Supremo dahil sa mga nasaksihan nitong labanan. Habang nakikipaglaban ay napatingin naman si Lexter sa buwan. Subalit gaya ng dati ay hindi siya nagpalit ng anyo at habang tumatagal ay kontrolado niya na ang pagpapalit anyo ng bilang aso. Pero hanggat maaari ay lalaban siya sa anyong tao. Dumating na rin sa punto na nakikipaglaban na ng malapitan si Lexter sa labas ng bahay. Nang makalabas na ang asawa, ay dito naman itinayong pabaliktad ni Lena ang mga walis tingting. Nagsaboy din siya ng mga kalamansi sa likod bahay. Nahihilo ang mga asbo kapag naamoy nila ito. Kaya nag-aalisan din sila. Pumwesto na rin si Lena sa balkonahe habang nakakwintas ng bawang. At pinagpapana ang mga aswang. May mga sablay man pero karamihan nito ay tumatama at nagdudulot ng pangingisay ng aswang hanggang sa namatay ito. Napakalaki na ng nabawas sa mga asbo kaya lumapit na rin ang mga tatlo at nakipaglaban sa mag-asawa. Agad lumusob ang ina ni Lexter at sinira ang tagiliran ng bahay. Dali itong pumasok sa kwarto at pinulot ang bata. Subalit, walang naramdaman dito ang matanda at nang tiningnan niya
Isang manika lang pala. O ano aswang? Akala nyo kayo lang ang tuso? Sambit ni Lena habang nakatutok ang pana. Agad namang tumalon palabas ang asbo, ngunit nadaplisan ito ng palaso at napasubsob sa lupa. Mga lapastangan, naloko nila tayo. Wala dito ang bata. Umatras na tayo, Supremo. Wika ng asawa nito. Sumugod naman sa kanila si Lexter gamit ang punyal na pilak. Sa galit ng ina ay siya mismo ang humarap sa anak at binagwisan niya ng sampal. Dito na tumilapon si Lexter. Gagawin ko sa iyo, Lexter, ang ginawa ko sa tunay mong ina. Sambit nito. Agad na pasigaw ang Supremo sa sinabi ng asawa. Matilda, napakadulas talaga ng dila mo. Natigilan si Lexter dahil sa kanyang narinig. At ayon pa sa kanyang ina, hindi na dapat ilihim pa ang katotohanan kay Lexter. Dito na inilahad ni Matilda ang katotohanan tungkol sa ina ni Lexter. Ayon kay Matilda, isang purong tao ang ina ni Lexter. May isang babae na natipuhan ang amang Supremo na si Valdez. Nagkaibigan ang dalawa at nakabuo ng bata. Subalit, minsan isang gabi ay nasaksihan nito ang pagpapalit anyo bilang aso at dahil sa natuklasan ay iniwan at hiniwalayan ni Susan si Valdez. Sa galit ni Valdez ay dinukot niya ang bata. Habang sumasalisi naman si Matilda ay pinatay niya itong si Susan. Hindi na nakakilos si Lexter sa mga sinumbat ni Matilda. Akmang hahambalusin na siya nito ng kalmot. Agad tumarak ang palaso sa leeg ni Matilda. Dahil sa nangyari ay sinugod ng Supremo ang asawa ni Lexter. Ngunit binaril agad ito ng sundalo at inubos ang 3 balang natira. Umangil ang Supremo at tuluyang tumakbo palayo kasama ang anak. Sumunod na rin ang iba pang mga asbo at naiwan si Matilda na naglulupasay dahil sa tama. Hayop ka, Matilda. Kaya pala'y bang turing mo sa akin? Wika dito ni Lexter. Agad niyang itinarak sa dibdib ni Matilda ang punyal na nagdulot ito ng kamatayan ng aswang. Nang humupa ang gulo, bandang 2:00 na ng madaling araw ay napatulala na lamang ang sundalong aswang dahil sa natuklasan tungkol sa buhay nito. Napayakap na lamang si Lena sa kanyang asawa. Ang anak nilang si Leonardo ay nasa Iloilo na. Pinagmukha nilang dala-dala pa rin nila ang bata, habang palihim naman na itinakas ng lolo at lola itong si Leonardo. Kinabukasan, hindi pa rin nawala sa isip ni Lexter ang katotohanan sa kanyang tunay na pagkatao. Kaya pala iba siya sa mga purong asbo. Humanga rin siya sa tapang ni Lena at labis siyang nagpapasalamat dito. Buhay pang Supremo. Anong balak mo? Seryosong tanong ni Lena. Lumapit muna sila kay Mang Berting at inilahad ang katotohanan sa buhay ni Lexter. Napaisip ang matanda at biglang nagsambit ng buhay na salita.
Napasigaw si Lexter ngunit hindi ito napinsala. Pasensya ka na, Lexter. Sinubukan ko lang naman. Kung balak nyo ang isa pang digmaan, malugod kong iaalay ang aking suporta at tulong. Wika dito ng matanda. Napagdesisyonan ni Lexter na tatapusin na ang laban. Subalit, nais niyang umalis na si Elena papuntang Iloilo pero nagmatigas ang babae. Lalaban siya para sa anak. Nagkaroon ng diskusyon ang dalawa hanggang sa napapayag na si Lexter. Makalipas ang 3 araw, magkasamang binaybay ng 3 ang kagubatan patungo sa pinamumugaran ng mga asbo. Sumasagi sa memorya ng sundalo ang mga lugar na nadadaanan nila kung saan dito siya dati naglalaro kasama ang iba pang batang asbo. Malapit na sila sa lugar. Sinamantala nila ang oras. 4:00 ng hapon. Kahinaan pa ng mga asbo sa mga oras na ito. Agad pinasabugan ng granada ni Lexter ang iilang kabahayan. Nagulat naman ang Supremo na nagpapagaling pa sa mga oras na iyon. Nagkagulo at nagsipulasan sa lugar ang mga asbo dahil sa 4 na sunod-sunod na pagsabog. Gamit ang mahabang baril ay pinagbabaril naman ni Elena ang bawat asbo na kanyang nakikita. Habang nagpakawala naman ng tigalpo, itong si Mang Berting. Umangil na ang kapatid ni Lexter na si Elias at napasugod na sa kapatid. Wala kang utang na loob, Lexter. Pinalaki ka ng mga magulang ko. Tapos, heto lang ang igaganti mo. Sambit dito ni Elias. Habang nakikipaglaban sina Lena at Mang Berting, ay nagpangbuno naman ang magkapatid. Walang kalaban-laban si Lexter sa mano-manong labanan nila. Puro kalmot lang ang natamo ng sundalo. Tinanggap kasi nito ang katawang lakas na labanan. Dahil sa hindi na makalaban pa ng patas si Lexter, ay napilitan na itong gamitin ang pagiging asbo. Umangil si Lexter at nagpalit bilang malaking aso. Sa ikalawang pagkakataon ay nasilayan ni Lena ang asawa na naging aso. Dali-dali naman itong pinulot ang pilak na punyal at pinanlaban sa mga asbo. Hanggang sa nakagat ni Lexter ang leeg ng kapatid at hindi niya na ito binitawan pa. Hanggang sa maglupaypay na ito. Sa pagkatalo ni Elias ay sumulpot bigla ang Supremo. Nasa anyong tao pa subalit. Napakalaki naman ng pangangatawan nito. Bakit ba ayaw mong maging Supremo ang anak mo, Lexter? Galit na tanong ng kanyang ama. Bakit? Dahil ayoko ng may mga inosenteng tao pa na nabibiktima. Tugon dito ni Lexter. Subalit ayon sa ama, hindi mapipigilan ng aswang niyang apo ang pagiging demonyo at magiging hayok ito sa laman loob ng tao. Sumagot naman ang sundalo. Kung nagawa niyang mapangibabawan ang pagiging aswang, ay magagawa rin ito ng kanyang anak sa pagdating ng panahon. Kung gayon, wala na akong magagawa kundi tapusin ang nilalang na magiging hadlang sa aking mga plano. Sambulat dito ng Supremo. Sa pagtalon ni Valdez
ay bigla itong naging malaking aso. Halos pantay lang sila ng laki. Agad nagbuno ang mag-ama, ngunit animoy pinaglalaruan lang ni Valdez ang sariling anak. Hindi naman makalaban ng buo itong si Lexter dahil sa kaharap nito ang nilalang na nagpalaki sa kanya. "Tumabi ka, Lexter." "Tabi," sambit dito ni Mang Berting. Batid kasi nito ang pagpipigil ng sundalo na gamitin ang buong lakas nito para kalabanin ang sariling ama. Nag-usal ng mga buhay na salita ang matanda at naging dahilan upang umatungal sa sakit ang Supremo. Napaatras naman si Lexter. Akmang susugod na ang Supremo ay biglang pinana ni Lena at sapol sa tagiliran ang aswang, dahilan sa pagtumba nito ng patagilid. Inundaya naman ng suntok ni Mang Berting ang malaking aso. At habang pinagtutulungan ni Lena at Mang Berting ang Supremo, ay maluwa-luwa naman na nanonood si Lexter habang nahihirapan na ang kanyang ama. "Tama na," sigaw dito ni Lexter. Sumugod si Lexter at buong lakas nitong isinaksak sa ama ang napakatalas nitong mga kuko. Umatungal ang Supremo sa sakit. Muli pa nitong sinundan pa ng saksak hanggang sa isang matinding kagat ang ginawa ni Lexter sa leeg ng ama at tuluyang bumagsak ang Supremo ng mga asbo. Nang humupa na ang laban ay napaupo na lamang sa lupa si Lexter at tuluyan itong napaiyak. Kahit papaano ay ama pa rin niya ito. Subalit nagpakaama lang din siya para sa kanyang anak na si Leonardo. Makalipas ang ilang araw ay sumunod na sa Iloilo ang mag-asawa upang doon umpisahan ang bagong bahagi ng kanilang buhay kasama si Leonardo. Tumiwalag na rin sa pagiging sundalo si Lexter upang mas mabigyan ng panahon ang pamilya, lalong-lalo na ang anak nito. Para na rin matutukan ang paglaki nito at maturuan ng magandang asal bilang tao. Dumating ang unang kaarawan ni Leonardo. Habang naglalakad si Lena at karga-karga niya ang anak, may 4 na kalalakihan silang nakasalubong. Biglang huminto ang 4 at napahinto na rin itong si Lena. Biglang tumitig ang mga ito sa bata at biglang nagpalit anyo bilang mga aso. Napaatras si Lena at agad hinugot ang punyal na pilak. Sa di inaasahan ay yumuko ang mga aso sa harapan nila at nagwika ang mga ito ng ang itinakda. Nandito na ang bagong Supremo ng mga asbo. Ako si Jenny B. Tubong Iloilo. Nais kong ipaalam sa lahat ang pag-iral ng mga nilalang na hindi natin kalimitang nasisilayan. At nais ko ring ibahagi ang kwento ni Leonardo na walang iba kundi ang aking asawa. Isa na namang kwento ng pag-ibig sa pamilya ang ating natunghayan. Ang istorya ni Lexter ng Masbate ay isang pambihirang pagkakataon. Isang aswang na nasa panig ng pamahalaan. Posible pala yun, no? At isa sa kahanga-hangang ugali ni Lexter ay mas inisip niya ang kapakanan ng mga tao kesa sa kanyang sariling lahi.
Isang patunay na sa hanay ng kaguluhan, kapag may isa na tatayo at pipigil dito, ay hindi imposibleng mangyari ang minimithing katahimikan. Nakakalungkot man dahil sarili niyang ama ay pinaslang niya. Pero may malaki naman siyang dahilan, ngunit ang pinaka-interesado sa kwento ay malamang buhay pa si Leonardo. At malay natin, nakakasalamuhan na natin ang itinakdang supremo ng mga asbo sa isla ng Masbate. Okay, grabe tong kwento na to. Yun nga, medyo pansin nyo, medyo okay na ulit yung boses natin. Nakapag straight upload na naman tayo, no? So bali second time to. Yung 2 days ko kasing wala mga kabaryo. Talagang hindi, as in wala akong boses. Hindi lang malat, as in wala, parang ganito. Yun, parang ganun ako magsalita nun. Talagang dehins, hindi kaya, no? So ngayon, medyo may mga part na naghahabol pa ulit tayo ng boses, pero feeling ko bukas okay na to, o next upload okay na ulit. So ayun, pwede ba ako sigurong mag-shoutout sa inyo kahit mabilisan lang, no? Kasi alam niyo na, ang dami ko ng pangako sa inyo. So pagbigyan niyo ako, eto, mabilisan lang. Si Ramonita Verdugo yon, shoutout po, Nanay Ana, no? Salamat sa pakikinig. Si Miss Roslyn Dalofere, yon. Ma'am Jenny Golosino, salamat po. Miss Arlene Cools Besa, yon. Ito yung mga saan ba to? Ang daming kwentong nalagpasan eh. Pero ito, si A-Fall 25, shoutout sa iyo kung nakikinig ka man. Si Blue, no? Ayun, si Blue, no? Salamat, Blue. Ito muna yung kahapon na upload natin, no? Umpisahan ko ulit. Good morning po, kabaryo. Ang ganda ng kwento nyo palagi. Ako nakikinig sa inyo araw-araw. Pa-shoutout naman po from Nabal, Biliran, Leyte. Yun, salamat po. Si Nay, Pinay sa Cyprus, no? Yun, Nay, salamat At sabi ni, ayun, pagbati na kay Biray, pag-iingat ng poong may kapal at suma sa iyo lagi. Salamat, Nay. Blessed July sa lahat ng tagapakinig. Yun nga pala, Happy July. Happy July, ano? Hello po mga kabaryo yun. Joel De Guzman, salamat sa iyo, boss. Riza May Kaina, yun. Good day, Mr. Narrator, I'm back. Oo nga, no, ang daming nawawala, hindi ko alam. Marivic Corcajo, good noon po. Ang galing ng sanga ng bayabas, ha? Jennifer Logan, silent listener from Tondo, Manila. No, grabe. Yun, nasa Tondo na pala yung mga tagapakinig natin, no? Wait lang. Nagre-refresh. May nakalawan. Nagre-refresh yung comment section. Asa na? Si Boss Brain Omega. Yun, salamat, boss. Ayun, nagbabalik, no? Ayun, matagal din nawala yan si Boss Brain. Asa na? Tita Sareno, yon. Gumagaling ka na. Parang nagiging kaboses mo na si tiyo mo. Congrats, aking kabaryo. Lodi ka talaga. Yon, salamat, tita. Yon, lagi rin siya nakikinig, no? Yung iba kasi parang, alam niyo yung mga, syempre, di ba dati lagi ako nag-shoutout talaga. Talagang nakikita ko yung, ito, nabasa ko na to, nakinig to kapon, ganun. Pero yung iba nawawala, no? Ewan ko kung nasan sila. Wala naman hindi naman natin kayang i-please, no? So, yun, salamat po. Si Carol Manzano Abrigo, salamat po. Kenzo Clark, pero mali pa rin ang daming nadamay na buhay. Tama, boss. Kenneth Jairus, Karma Ispas. Julie Ruel, idol, okay lang kahit walang shoutout basta laging merong story.
Yun. Siyempre, gawin pa rin natin, boss, no? Si Jackas Manzo. Masalimuot at masakit yung nangyari sa asawa at anak niya, pati na rin yung nangyari sa kanya. Wala akong masabi sa kanya kundi malupit si Aling Rosa. Oh, tama. Legit na malupit. Hindi lang, boss. Sobra. Si Tahani Vlog, salamat po. Emil Bautista, salamat po. Thunder King, sana kulam at barang na lang palagi ang kwento. Oo nga, boss pero marami tayo niyan. Marami pa nandito nakapending. Si Ma'am Elsa Constantino, yon sabi ni Ma'am Elsa, good day Ray, glad to know that you are feeling a bit better now. Yon. Oo nga, Ma'am Elsa, medyo okay na, no? Sana magtuloy-tuloy na ulit. Alas 28, sana may part 2. Salamat boss. Di natin alam, tingnan natin. Kalamaya, salamat boss. Yun, sabi ni Ma'am Arlene Cools, no, Besa. Grabe ang pinagdaanan ni Manang Rosa. Marami ang nagawa niyang pagpatay sa mga inosente pero sa bandang huli ay namuhay sila ng tahimik na, no? Oh, legit. Grabe to, yung kwento ni Manang Rosa, yung mambabarang kahapon, grabe yun. Ang lupit din nun. Isa sa malulupit na kwento rin sa channel natin. Si Ma'am Marilu Matsuda, yon. Salamat Ma'am Marilu. Ingat ka rin palagi kung nasan ka. Alma Hornales, salamat po sa pakikinig ninyo. Yon, nabasa ko na to. Si Ma'am Pilipina Palsario, feel better soon ka ba? Salamat Ma'am Pilipina. Sabi ni Blue, wala akong masabi sa kwento. Sobrang ma-action ito. Grabe ang mga pangyayari. May kapupulutan aral ang masalimuot na kwento ni Manang Rosa. Yon. Salamat Blue. Ingat ka, ha? Carmelita Pruna, salamat po Ma'am Carmelita. Yon. Ginabel Bugador, salamat kabaryo. Nabasa ko na to. Rhea Galang, yon. Hi sir, ang ganda ng kwento ni Aling Rosa. Nakakatakot din yung way ng pag-unlad niya pero ganun talaga, niyakap niya na ang ganyang pamumuhay. Ang dami din niyang napagdaanan pero sana okay ang buhay nilang mag-ina ngayon. Salamat Ma'am Rhea Galang. Dahil sa pakikinig ko, sa totoo lang, natatakot na rin talaga ako tumanggap ng mga ina. Oo. Hindi lang naman, talagang legit. Ingat, no? Sa mga, eto, payo ko lang, ingat, no? Sa mga, alam niyo yun, parang kumakain ng sa dayuhan, lalo na hanggang ngayon, meron pa rin naman manlalason, no? So, ingat kayo mga kabaryo, ha? Hindi ko man kayo maisa-isa pero alam nyo na yun. Si Boss Shifter Place. Ayun kabaryo, nakapag-post ka na ulit. Oo nga tagal mo bago nakapag-post. Ayun, nag-aswangan TV na lang muna ako. Salamat Boss Shifter. Yun wala talaga. Zero bosses tayo nun. Si Ma'am Emil Bautista, salamat po. Huwag kang gagawa ng masama upang hindi ito bumalik sa'yo ang karma. Legit naman yan, no? Mabuti o masama, talagang may balik. So, ingat ang lahat, no? Si Boss Charlun Roland, nice story ka baryo. Kwentong baryo, tindi talaga ng bituka ng manok. Ubusan talaga ng lahi yan, Boss Charlun, no? Si Ma'am Christine Farado, galing Sir Ray. Paano mo ba masabing mali ang isang bagay kung ang ginagawa naman niya ay ipaghiganti lamang? Ayun nga, Ma'am Christine, yun dahil syempre sa paghihigante, talagang, alam mo na, gagawa rin ng hindi maganda, no? Kumbaga yun parang mabilis ang ganti na lang, no? Syempre, galit pa rin yan, no? Mali man ang paraan ng pangbabarang dahil ginamit niya. Ayun, salamat, Ma'am Christine Farado, no? Ingat ka, no? Kung nasan ka man palagi. Ayun, yun lang ang comment natin. Ba't ganun? Eto, sa Kapernan. Sige. Kasi ang dami kong utang talaga sa inyo. Sorry. Ella Jade, no? Salamat po. Kwentong baryo na aliw ako habang nakikinig sa'yo kasi nananahi ako. Salamat, Ma'am Ella J. Monica Flores, listening from Lebanon. Salamat po. Ingat dyan, Ma'am Monica. Yon, si Ma'am Marilu Matsuda. Nabasa ko ulit. Si Ami, ganda ng kwento, Idol Barrio. Kwentong Barrio.
Bago pumasok sa work, nakikinig muna ako sa iyong channel from Novaliches, Quezon City. Salamat, ma'am. Gina Tatwala, ang ganda ng kwento. Salamat. Salamat po, Ma'am Gina Tatwala. Si Boss Michael J. Son Octaviano. Salamat din, boss. Insorio Reyes. Pa-shoutout po from Galet family. Insorio Reyes family. Salamat. Nordan Rivera. Salamat po. Leo Daban. Carmelita Pruna. Rosalie Mahinay. Sana yung iba. Inday Samante. Salamat po. Eni Varnad. Yun, salamat. Feli Rivera Raimundo. Salamat po, Ma'am Feli. Ayun. Nabasa na natin to. Saan ang iba? Sayang username, no? Mary Chris Dumael. Salamat po, Ma'am Mary Chris. Amaro Felomina. Salamat. Inday Gamay Evala Rosa. Yun, si Ma'am Inday, no? Mga suki na natin yan. Maymay Senita. Salamat po. Ang sabi ni Ma'am Maymay, yung datingan pa lang sa umpisa ng kwento kikilab. Ang galing mag-narrate at ewan, ayaw kong sasabihin magandang kwento dahil sa nangyari sa papa ni Fernan. Oo nga, yun nga yun. Si Happy Segrani, salamat po. Marieta Aaron, yun, salamat. Sayang di ko mabasa yung iba. Welcome po, Get Wilson po kasi bad mood ako pag wala kang kwento. Salamat. Ano name na ito ni Ma'am? Ayon, Zia Saad. Si Ma'am Zia Saad. Salamat, Ma'am Zia. Mama Sela, salamat po. Fall 1, no? Salamat, boss. Si Ami, yan. Dennis Gadugdog, salamat, boss Dennis. So, yun, ito pa. Ang dami, isa-isayin ko ba yung mga natin upload. Hindi pa tayo magaling, pero sige. Lini Moore HKTH. Shoutout sa'yo. Danmar Mariano. Rhea Galang, yon si Ma'am Rhea Galang ulit. From Russia, no? Christine Farado. Yoli Voss. Salamat, boss. Si Ma'am Marilu Matsuda, yan. Darren De Leon. Rogelio Moresquita. Tama ba, boss? Ang sabi ni Ma'am Elsa Constantino dito, walang upload kahapon. Naghihintay ako maghapon till night. Di naman obvious na na-miss ko upload mo. Salamat, Ma'am Elsa. No? Yun, salamat. Oy, ayun, hindi nag-i-skip si Ma'am Elsa ng ads, no? Bahala na kayo, kabaryo, kasi alam niyo naman kakabalik lang ng na-lift lang yung affil natin kay YouTube. So, sana naman yung mga maliliit na ads lang, huwag nyo na-skip, no? Konti lang naman yun. Pero yung mga 1 hour, siguro pwede. Tagal di ba? Yung mga kahit konting minutes lang, no? Pagbigyan nyo na ako kahit buong July lang. Kasi talagang, alam nyo yun, parang wala. Parang nagkasakit ka na, abono ka pa sana, no? Bactidol. Si Ma'am Catherine Blasquez, salamat po. Ayon, si Boss Brain, Inday ng Paris, salamat po. Kaya pala naghanap ako ng bagong upload nyo kahapon, wala akong makita eh. Happy listening from Cavite, sabi ni Ma'am Maymay Sinita, no? Si Lisa, si Ma'am Lisa, yon. Hindi ko alam yung buong pangalan, pero Ma'am Lisa. Si Cherry Ella, yon, salamat. Jacas Manso, Monica Flores, Gina Tatwala, Ellen Cueano, yun, si Ma'am Ellen Cueano, salamat po. Anisetas Channel, salamat po. Si Ma'am Azil Gumban, yun, Clark Darwin Fakinol, salamat, boss. Sian Marumorilo, salamat. Inday Levra,
Yun. Eriza Miguel. Happy Sigrani. Marites Medrano. Ang sabi ni Ma'am Marites Medrano, nakaka-disappoint lang po sa mga fans dito ay sinisiraan pa ang ibang channel. Dapat hindi na yon ini-ere pa kasi dahilan niya ng bangayan ng mga fans. At baka pati mga narrator madadamay. Hindi ko alam, Ma'am Marites, no? Ano po ba yung point nun? May parang nag-ano ba rito? Nung nakaraan kasi hindi talaga ako nakakabasa ng comment kasi nga pinahinga ko. So, pa-comment ulit, Ma'am Marites, no? Para magets po natin lahat. Si Jerwans TV, salamat. Edward Diaz, yun. Ayun, so yun na lang muna mga kabaryo. Bawi ako ulit sa susunod kasi hindi pa fully recover yung lalamunan natin. No? So marami-rami na rin naman yun. Magbabackread pa ako sa mga comment nyo kasi ang dami talaga. No? Nababasa ko naman pero gusto kong mabackread tapos i-air dito. No? So yun lang muna. Hindi na masyado nagbigay ng komento rito. Kayo na bahala. No? Gusto ko comment kayo sa baba, no? Saka, yun pa rin. Sana yung mga nakikinig bumalik na, no? Ewan ko, nung ginawa sa kanila ni YouTube o ayaw na nila sa kwentong baryo. Wala tayong magagawa. Yun talaga. So, yun lang muna. Muli, ako to, si Ray, no? Nga pala, pag gusto nyo akong ma-reach out, gagawa na ako ng page natin, no? Para din na tayo makapag-usap. Alam niyo na, konting usapan lang, no? Kasi dito ang hirap So, doon. Pwede tayong mag-usap pag may time ako. Yun. Muli, maraming salamat mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat sa inyo.